Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Pagbaba ng sinakyang bus ay nagmamadali na sa paglalakad si Monica dahil ilang minuto na lang ay malapit na siyang malate sa trabaho. Ito kasi ang unang araw niya sa papasukang trabaho bilang isang sales clerk sa isang tindahan ng mamahaling brand ng mga sapatos. Pagkapasok niya sa tindahan ay ibinigay niya na agad ang kanyang mga papeles sa security guard ng tindahan at sinabihan siya nito na maghintay sa labas. Nakita naman ni Monica na nakasimangot ang guard at itinapon nito ang isang sigarilyo na halos wala pa sa kalahati. Agad na inikot ni Monica ang kanyang paningin sa loob ng tindahan habang wala ang security guard at doon ay alam na niya agad ang unang gagawin. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na ang security guard at sinabihan siyang naghihintay na ang manager para kausapin siya. Ikaw pala si Monica, ang bagong clerk dito na pinadala ng opisina. Sige, lumabas ka na at magumpisa ka na sa trabaho mo. Ayusin mo ang pagtatrabaho mo kung gusto mong magtagal dito. Ito ang wika ng manager doon na si Carlota kay Monica na sobrang busy sa pagkalikot sa kanyang cellphone at halos hindi man lang ito tumingin sa kanya. Napansin naman ni Monica na hindi lumalabas ng kanyang opisina si Carlota para mag-check ng tindahan at hindi man lang siya nito sinisilip sa unang araw niya sa trabaho. Nakita din ni Monica ang mga magugulong display ng mga sapatos sa tindahan na iyon. Nagtanong siya sa isang clerk din doon na si Marco kung bakit hindi inaayos ang mga display doon at nadismaya siya sa sinagot nito. Marco, bakit napakagulo ng mga display dito? At ang iba halos nagkapalit-palit na ng mga pwesto? Tanong ni Monica sa katrabaho. Naku, huwag ka nang makialam dyan, Monica. Hindi naman yan makikita ng may-ari ng tindahan, kaya ayos lang yan. Kahit nga minsan ay hindi ko pa nakikita kung sino ang may-ari ng kumpanyang ito. Si Carlota nga na manager ay pinapabayaan lang yan at hindi naman kami inuutusan na ayusin yan. Kung ako sa'yo, Monica, ay gayahin mo na lang kami. Hindi kami napapagod dito pero may sweldo pa rin naman. Sagot ni Marco sa kanya. Napailing na lamang si Monica sa mga sagot na narinig niya mula kay Marco at sinimulan niyang ayusin ang mga magugulong nakadisplay na sapatos doon. Napansin din niya ang maduming sahig doon ng tindahan na sa tingin niya ay matagal nang hindi nakakatikim ng paglilinis. May ilan ding mga ilaw sa tindahan ang pundido na pero hindi pa pinapalitan. Sunod naman na pinuntahan niya ang stockroom ng tindahan. Nakita din niya ang mga magulo at magkakahalong stock ng mga sapatos at sa palagay niya ay wala ding gustong mag-ayos. Makalipas naman, ang ilang saglit ay nagmamadaling pumasok doon ang isa pang sales clerk na si Marie at late siya ng halos kalahating oras kaya pinagalitan siya ng supervisor na si Franco. Nangatwiran naman si Marie na tinulungan niya lang ang isang matandang babae na tumawid sa kalsada kaya siya na late. Natuwa naman si Monica kay Marie dahil nagawa niya pang tumulong sa ibang tao kahit malate pa siya sa trabaho. Marie, late ka na naman ngayon, huwag mong sabihin na traffic na naman. Pasensya na po sir, kasi tinulungan ko lang yon isang matanda na tumatawid sa kalsada. Hindi na po mauulit, sagot ni Marie sa supervisor. Habang nag-aayos ng mga display, ay napansin din ni Monica na walang nag-aasikaso sa mga customer na pumapasok. Kaya pagkatapos niyang ayusin ang ilan sa mga ito, ay kinausap niya na ang isang customer at naghahanap daw siya ng sapatos na pangregalo para sa kanyang kapatid. Hello po ma'am, ano po bang klaseng sapatos ang hinahanap nyo? Madami po kaming bagong stock dito na magugustuhan nyo, wika ni Monica sa customer. Salamat naman at may nakausap na din ako dito. Ituro mo nga sa akin ang mga bago niyong sapatos. Para sa kapatid ko siguro ay kasing edad mo lang siya at size 6 sana. Ipinakita niya sa customer ang mga bago nilang design ng sapatos na babagay sa kapatid ng customer.
habang si Marie ay lumabas na mula sa locker room at nag-asikaso na din ng mga customer. Si Marco naman at ang supervisor na si Franco ay busy sa mga kausap nila sa cellphone at hindi man lang nagkusang tumulong sa pag-aasikaso ng mga tao sa tindahan. Lumapit si Monica kay Marco at sinabihan niya itong tulungan naman sila na mag-asikaso ng mga customer, ngunit nagalit pa ito at sinabihan siya nitong magsusumbong kay Franco kaya hindi niya na ito pinilit pa. Hoy Monica, bago ka pa lang dito, kaya ikaw ang mag-asikaso ng mga customer. Huwag mo akong utusan dahil mas matagal na ako sa iyo dito. Gusto mo bang isumbong kita kay supervisor? Wika ni Marco kay Monica na galit na kaya pinabayaan niya na lamang ito. May pumasok din na isang matandang babae kasama ang anak nito at tumingin-tingin sa mga pinakamahal nilang sapatos doon. Hindi siya pinansin nila Marco at Franco at sinabi pa nilang wala naman itong pambili kaya bakit pa nila ito kakausapin. Nako, may pumasok na naman na pulubi dito na puro tingin lang ang alam, hindi naman bibili, wika ng supervisor na si Franco at sumenyas kay Marco na huwag itong pansinin. Lumapit na lang ang matanda kay Monica at nakiusap na ihanap siya ng isang magandang sapatos para sa kanyang anak na susuotin sa kanyang graduation. Iha, ipakita mo nga sa akin ang mga size 5 niyong sapatos para dito sa anak ko malapit na kasi ang graduation. Ipinakita naman ni Monica ang isang magandang sapatos at saktong kasya ito sa anak ng matanda. Nagustuhan nila iyon at agad na binayaran ng cash na 10,000 pesos. Hindi naman nakapagsalita sila Marco at Franco habang nagbabayad ang matanda. Nang araw na iyon, ay nakabenta sila Monica at Marie ng mga sapatos mula sa pag-aasikaso nila ng mga customer na karamihan ay bumibili para sa mga anak nila. Masaya naman sa kanya si Franco dahil madami siyang nabenta kahit na unang araw pa lang niya iyon sa trabaho. Good job Monica at nakakabenta ka, ang mga katulad mo ang kailangan ng tindahan na ito, wika ni Franco kay Monica. Samantala, nakikita naman ni Monica si Marco na halos walang ginagawa at nakatayo lang doon habang hawak ang cellphone pero hindi man lang niya ito pinagsasabihan. Mahigit 1 oras pa bago ang kanilang lunch break ay lumabas na ng tindahan sila Marco, Franco at ang manager na si Carlota para kumain sa isang restaurant. Nagtaka naman si Monica dahil 3 na lang sila ni Marie ang tao doon kasama ang kaherang si Fatima. Marie, teka lang, bakit lumabas agad sila ng tindahan? Hindi pa lunch break, di ba? 11 pa lang ng umaga sa relo ko, wika ni Monica kay Marie. Naku, hayaan mo na lang sila Monica, matagal na nilang gawain yan. Hindi naman daw kasi pumupunta dito ang may-ari ng kumpanya kaya nagagawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin. Tignan mo Marco, sales clerk lang yan kagaya natin pero daig pa ang manager kung umasta at makautos palibhasa kasi ay magkaibigan sila ni Franco. Ako nga ang madalas utusan dito, kung may mahanap lang akong ibang trabaho ay aalis na talaga ako dito kaso hindi pa pwede kasi may sakit ang nanay ko at kailangan pa niya ng pambili ng mga gamot. Ito ang kwento ni Marie kay Monica. Dagdag pa niya na madalas daw late pumapasok sila Carlota at Franco, pati na si Marco, pero dinadaya daw nila ang time record. At sa oras naman daw ng uwian ay maaga silang umuuwi. Dagdag pa ni Marie ay madalas na mababa at bagsak ang kanilang sales dahil na din sa walang pakialam sila Carlota at Franco kahit umalis ang mga customer dahil walang nag-aasikaso. Si Monica naman ay bakas sa mukha nito ang pagkainis sa mga nalaman. Kaya kung ako sa iyo Monica ay humanap ka na ng ibang trabaho o magpalipat ng branch dahil kawawa ka lang dito dahil tayo lang ang magtatrabaho dito. Samantalang sila Carlota ay walang pakialam kahit malugi pa ang tindahan, wika pa ni Marie. Habang nasa isang restaurant naman sila Carlota at kumakain, ay nakatanggap siya ng tawag na darating daw sa branch nila ang may-ari ng kumpanya para mag-inspeksyon.
Hello, si Carlota Garcia ba ito ang manager ng Southern Branch? Ako nga pala ang bagong CEO ng kumpanya. Dadaan ako sa branch ninyo mamaya para sa isang inspeksyon. Tatapusin ko lang ang meeting ko dito sa opisina. Nataranta si Carlota sa natanggap niyang tawag at sinabihan niya sila Marco at Franco na bilisan ang pagkain para makabalik agad sila sa tindahan para maglinis at mag-ayos. Naku, bilisan ninyong dalawang kumain dahil kailangan nating makabalik agad ng tindahan. Parating daw ang bagong CEO at magsasagawa ng inspeksyon dito. Kailangan nating malinisan ang tindahan, wika ni Carlota sa dalawang kasama, at nagmamadali silang bumalik sa tindahan. Pagdating doon ay agad na tinawag ni Carlota sila Marie at Monica. Monica at Marie, kayo ang maglinis ng buong tindahan. Darating daw ang bago nating CEO at magsasagawa ng inspeksyon dito. Kailangan na malinis ang buong tindahan at ayusin nyo na din ang lahat ng display. Ang stockroom ay isama nyo na din na ayusin dahil baka pati iyon ay tignan din nila. Ito ang natatarantang wika ni Carlota at pumasok na ito sa kanyang opisina. O siguro naman ay narinig nyo ang sabi ng ating manager. Darating daw ang CEO ng kumpanya. Kayong dalawa, Marie at Monica, ang maglilinis ng buong tindahan dahil absent ang janitor na si Michael. Dapat ay wala akong makikita na kahit isang dumi at alikabok dito. Mananagot kayo sa akin kapag napagalitan kami ng may-ari ng kumpanya dahil sa kapalpakan nyo sa paglilinis. Wika ni Franco para utusan ang dalawa. Walang nagawa sila Marie at Monica kundi sumunod sa mga sinabi sa kanila ni Franco. Habang silang dalawa ay busy sa paglilinis, ay nakikita naman ni Monica sila Marco at Franco na nagkukwentuhan lang at pinapanood lang sila sa kanilang paglilinis. May mga customer din na pumapasok pero hindi sila inaasikaso ni Marco kaya umaalis na lamang ang mga ito. Sinubukan pa ni Marie na kausapin at asikasuhin ang isang customer habang siya ay naglilinis pero pinagbawalan siya ni Franco. Hoy Marie, ituloy mo lang ang paglilinis dyan at pabayaan mo lang ang mga customer na lumabas. Ang mahalaga ay malinis ang tindahan mamaya para hindi tayo mapagalitan ng CEO, wika ni Franco kay Marie. Halos 3 oras din na naglinis sila Marie at Monica habang ang dalawang lalaki ay nanunood lang sa kanila. Pagkatapos nila ay sinabihan sila ni Carlota na mag-ayos na ng sarili dahil baka malapit nang dumating ang CEO at makita pa ang mga mukha nila na puno ng pawis. Mag-ayos na kayo ng sarili nyo. Gusto ko fresh kayong haharap sa bago nating CEO at huwag nyong subukan na magsumbong sa mga nakikita nyo dito dahil siguradong lagot kayo sa akin mamaya. Pero malapit na silang magsarado ay wala pa rin ang panauhin na kanilang hinihintay at naiinip na si Carlota. Bakit ba naman ang tagal dumating ng babaeng yon? Feeling niya importante siya. May lakad pa kami nila Franco at magdidisco pa kami. Ito ang iritabling wika ni Carlota at salubong na ang mga kilay nito. Naku Carlota, tawagan mo na nga yung tumawag sa'yo kanina at tanungin mo kung pupunta pa ba ang bagong CEO. Naiinip na ako kakahintay sa kanya. Wika naman ni Franco na may inis na din sa boses niya. Si Carlota naman ay kinuha na ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero na tumawag sa kanya kanina. Ngunit nagulat silang lahat nang tumunog ang isang cellphone at ito ay ang cellphone ni Monica. Nanlaki ang mga mata nila Carlota at Franco nang itaas ni Monica ang kaniyang cellphone at ipakita ang pagtawag dito ni Carlota. Teka Monica, bakit cellphone mo ang tumutunog at bakit iyan ang natawagan kong numero? Teka, ikaw ba ang tumawag sa akin kanina? Wika ni Carlota na bakas sa mukha niya ang kaba. O nagulat ba kayo Carlota? Ako ang bagong CEO na hinihintay nyo. Ako ang CEO na inutusan nyong mag-asikaso ng mga customer habang kayo ay nakatayo lang dito at nanunood. Ako ang CEO na inutusan nyong maglinis dito habang kayo ay walang ginagawa dyan. Wika ni Monica kina Carlota.
Hindi na ako magtataka ngayon kung bakit bagsak ang sales ng branch na ito dahil sa mga kagaya ninyo. Naging mabuti naman ang kumpanya sa inyo at binigyan kayo ng mataas na sweldo, pero ganito lang pala ang ginagawa nyo. Siguro naman ay sapat na ang mga nakita at naranasan ko dito para tanggalin kayo sa aking kumpanya. Ikaw, Carlota, Franco at Marco, ay ito na ang huling araw ninyo dito. Hindi kayo nararapat sa kumpanya namin na pinaghirapan ng mga magulang kong paunlarin, dagdag pa ni Monica. Pero Ma'am Monica, hindi naman po namin alam na kayo pala ang bagong CEO, sagot ni Carlota. Kaya nga ako nagpanggap na bagong sales clerk dito ay para mahuli ko kayo at para malaman ko ang mga ginagawa nyo dito. Marie, simula bukas ay ikaw na ang manager dito dahil ikaw lang ang nagpakita ng kasipagan sa mga ito. Ikaw naman, Fatima, simula bukas ay hindi ka nakahera, ikaw na ang supervisor dito. Magpapadala na lang ako bukas ng mga bagong makakasama nyo dito. At ikaw dyan, Manong security guard, tanggal ka din sa trabaho dahil hinahayaan mo silang mangdaya ng oras ng pasok nila at hindi mo yan nilalagay sa logbook mo. Galit na wika ni Monica. Hindi na nagawa pang mga twiran pa nila Carlota at Franco dahil sa mga ebidensyang nakita ni Monica. Hindi nila naisip na ang babaeng inuutusan lang nila ay siya din palang hinihintay nila at ang bago nilang CEO. Humingi na lang ng tawad sila Carlota at humingi din ng isa pang pagkakataon at nangakong magbabago na at aayusin na ang kanilang trabaho, ngunit buo na ang desisyon ni Monica na tanggalin sila sa kumpanya. Lumayas na kayo sa harap ko, Carlota, at pumunta na kayo sa disco bar, tutal dyan naman kayo magaling. At isa pa, Carlota, dahil sa mga ginawa ninyong pagpapabaya sa inyong trabaho, ay sisiguraduhin kong wala na kayong mapapasukan pang trabaho dahil hindi kayo karapat-dapat na bigyan ng trabaho, wika ni Monica. Pag-alis nila ay kinausap naman niya si Marie. Marie, ang sabi mo sa akin kanina ay may sakit ang nanay mo. Ito ang calling card ko at dalhin mo siya sa Western Hospital at hanapin mo si Dr. Reyes. Sabihin mong ikaw ang pinapunta ko sa kanya. Libre na ang pagpapagamot sa nanay mo. Huwag kang mag-alala dahil pamilya din namin ang may-ari ng hospital na yon, wika ni Monica kay Marie. Maraming salamat po, Ma'am Monica. Nagulat talaga ako nang malaman kong kayo po ang bagong CEO namin. Mabuti naman po at nahuli nyo na ang mga ginagawa nila Carlota dito. Pagpapasalamat naman ni Marie. Ang mga katulad nila Carlota ay walang puwang sa kumpanya ko. Naghirap ang mga magulang ko para mapaunlad lang ito, samantalang sila ay nagpapakasarap lang pala dito, wika ni Monica. Simula nga noon ay muling lumakas ang benta ng branch na iyon. Pinagbuti nila Marie at Fatima ang pagmamanage nyon at naging isa sa mga may pinakamataas na sales. Dahil dito ay nagsabi si Monica na magbibigay siya ng karagdagang bonus sa lahat ng empleyado. Binati naman si Monica ng kanyang mga magulang na sila Don Luis at Doña Divina dahil sa ginawa niyang paghuli at pag-iimbestiga kina Carlota. Hindi kami nagkamali sa iyo, Monica. Ngayon alam na namin na karapat-dapat ka talagang mamuno sa ating mga negosyo. Pinakita mong handang-handa ka na para sa posisyon na ito. Wika ni Don Luis kay Monica na proud sa kanyang nag-iisang anak at tagapagmana. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na iyan sa ating comment section at pupusuan natin iyan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat.